Karaniwan ng balita na babae ang naaapi. Pero sa isang kaso na nirespondihan ng San Juan Rescue, si Mister ang na-knock-out ni Mrs. Puntahan natin, meron tumawag sa amin, nabagsakan ng heavy object, nagkakaroon ng difficulty breathing. So, ginawag sa rescue. Puntahan namin kung anong assessment. Kailangan dalhin sa emergency room, bigyan ng first aid. Nararamdaman mo? Meron ka ba nakain? Nabagsakan ka? Ano? Sino nakakita? Actually, pagdating namin dun sa incident, wala yung kanyang pamilya, yung mga kapitbahay lang ang tumulong. Nakainom ka ba? Nakainom ka, kuya? Konti. Kita namin nakahiga siya dun sa tubig. At the same time, hindi namin alam kung ano muna at inassess na conscious naman siya, pero ang problema lang, medyo nakainom. So, minsan pag conscious nga at nakainom, nagiging problema namin yung makuha yung final assessment sa kanya. Ito masakit sa'yo? Ano yung hinagi sa'yo? Sinunto ka ba? Ano na? Binato ka? Anong nakita mo binato sa'yo? Hindi ako magsaksa dito. Nakahiga ka nung bumagsak o nakatayo ka? Nakahiga po. Tinawag na ako. Nalaman namin from him na nahirapan siyang huminga, masakit ang dibdib niya. Kinento lang nung mismong biktima na nakahiga siya, meron na lang binagsak na isang bagay sa kanya. Siguro kaya hindi niya nakuha kung ano yon dahil nga siya ay medyo nakainom. Kuya, huwag ka matutulog ha. Oo, ikaw na lang. Ulo, dali kuya. Sandali. Dahan lang, sir. Kailangan malaman mo, isusuportahan mo yung talagang neck. Kasi yun yung pinaka-basic na kailangan suportahan mo yung neck. Kasi pag nagalaw konti o na-twist yun, it would cause more injury dun sa tao na maaari niya ikamatay. Ilang na dito. 1, 2, 3. Up. Actually, malaking bagay na conscious yung pasyente dahil more or less na-assess namin at nalalaman namin kung ano yung pangyayari. At the same time, alam mo na kanyang senses buhay. Kasi minsan pag unconscious, hindi mo alam kung anong nangyayari. Especially if you're just giving first aid. Minsan hindi mo nabibigay nga ng truly what is really needed. Dahil may mga internal, malay mo may internal injury siya na hindi namin kagad na-assess. Di ba may kinalay sa ano? Kasi namin alam mo kamag-anak niya eh. Yung asawa wala daw. Ay sakay na namin sa ambulance, doon kinukuha niya kanyang blood pressure, at least kailangan conscious siya. Pero nung time na nasa ambulance kami, medyo na-worry kami dahil bigla na lang wala siyang, hindi siya conscious. Pero tinatry namin kuhanan siya, i-break siya sa mga lugar na pwedeng magkaroon siya ng consciousness. Hindi masakit ha, ibang parte ng katawan, nakausap ko talaga namin para conscious. Alam ko selosan, ganon. Actually, normal na sa kanila talagang nag-aaway sila eh. Pero ngayon yung pinakamalalang nangyari na na-hospital yung kapatid ko. Siguro pag-uusapan naman nila yung nangyari sa kanila. Tingin ko maayos din nila kasi may anak sila. Palagay ko wala naman internal hemorrhage kasi kung talagang malakas yung pagtama, automatic meron lalabas na pasa. Pero kanina tinignan namin, assess namin, wala naman siyang pasa. Mula sa greatest fairy tale